Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon ay tuloy pa rin tayo sa pagre-review ng naging match between Super Grandmaster Wesley So ng USA versus Super Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave ng France or MVL. Narito na tayo ngayon sa tiebreaker blitz number 2. Sa tiebreaker blitz number 1, nanalo kaagad si MVL. Ito yung kondisyon na kinakailangan ng manalo ni Wesley. Kung matatabla lang, tapos na ang laban. Kung mananalo naman si Wesley, ay magkakaroon pa ng Armageddon game. Ayan po. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze na natin sa match nila, ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinanakagad natin. Wesley played Knight F3, nag-reti. MVL played Knight F6, nag-C4, so may pagka-English opening na. Nag-G6, Knight C3, nag-D5. Okay, so ito ay Grandfeld defense ang ginawa ni MVL. Nag-C takes D5, Knight takes D5, at dito ay nag-H4. Ayan, another sideline ang ginawa ni Wesley. So kung matatandaan nyo po, may ginawa si Wesley na Queen B3. Diba? Tapos may ginawa na rin Queen A4 sa ibang laro, natandaan ko. Pero ngayon, ang ginawa naman ni Wesley, H4. Ayan, ang idea, mag-H5 para makadestroy kaagad sa king side ng black. Ang ginawa dito ay Knight takes C3, B takes C3, nag-C5, syempre hindi pwedeng mawala yung C5 ng Grandfeld. At dito, nag-H5 na. Talagang itinuloy na yung pamimressure, pamimiga sa king side. Nag-Bishop G7, tuloy lang sa pag-develop. Nag-Rook B1, control kagad sa B-file. At para hindi makadevelop basta-basta ang Black Slide Squared Bishop kasi nga may iiwanan yung B7 pawn. At dito, tuloy lang sa pag-develop. Nag-Knight C6, nag-E3, Castle. Yan po ang novelty inihanda dito ni MVL. Kasi ito nangyari na before, dalawang tira na ang naitala dito. Isang Queen C7 noong 2019 na uwi sa tabla. At may gumawa din ng B6 na uwi rin sa tabla noong 2016. Ipopost ko na lang po ang links niyan sa description below. So balik tayo dito sa new idea ni MVL na Castle. At dito kinapture na para merong iba yung pressure talaga sa H-file. At dito ay nag-Queen A4. Ayan, interesting idea. Simple lang po ang idea ni Wesley. Ililipat yung queen sa H4 pa simple para may threatening mate sa H7. Ayan, so dito ang ginawa, nag-E5. So hindi basta-basta maka-Queen H4 kasi nga may bantay na yung H4 square. At dito, nag-Bishop A3 si Wesley para develop, may tempo, pero yan daw po ay alanganing tira. So mas mainam daw dito ay E4 na lamang. Bakit kaya? Tingnan natin. So nung nag-Bishop A3, tineret ang C5, ang ginawa dito, nag-Rook E8. Yun nga lang. Alanganin din daw ang ginawa ni MVL. Pinitasan lang ni Wesley at dito lumabas kagad ang clear advantage for white. So dito raw, imbis na Rook E8, ang good move daw ay E4. Ayan, kaya dapat E4 ang tira imbis na Bishop A3 eh. Kasi may E4 ang black. Okay, so mapipigilan na yung coming Queen H4, mga ganon, and then hindi rin basta-basta makapture ang E4. So ang gagawin nilang daw dito ng white ay Knight G1. Bakit? Kasi kapag nag-Queen takes E4, meron kasing Bishop F5, ayun no? Tuhog, ihawang Queen, tagos hanggang sa Rook sa B1. So hindi pwedeng capturing yung sacrifice E4 na yan, iiwas na lang talaga. Knight G1 and then saka magku-Queen D6 para depensahan naman ang pawn sa C5. So nananatili pa rin namang hindi makapture yan kasi nga nandun pa rin ang sibat na nakaabang. Okay, so dito, lamang ang black. Yan ang evaluation. Pero ang ginawa dito ni MVL, balik na tayo, nag-Rook E8, Bishop takes C5, lamang na white, nag-E4, then nag-Knight D4. So medyo ibang senaryo na ito. Nag-Knight E5 iwas, at dito nag-Queen C2 lang. Ayan, para talagang fully protected ang D3 square. Pero dito, may na-miss daw si Wesley na dapat ang ginawa ay Bishop B6. Simple lang pero makamandag kumbaga. So dito, hindi pwede mag-Queen D7. May Bishop B5. Hindi rin pwede mag-Queen F6, bitin ng tore. Hindi rin pwedeng kumapture sa bishop kasi nga, ayun, matatagpas ang rook sa A8. So, ang gagawin lang talaga ay Queen E7. Then, Bishop C7. Ayun. So, hindi pa rin naman makapture kasi nga, ayun, laging may threat sa rook sa E8 eh. So, pinagpalagay ko na lang ha, Bishop D7, then Queen B4, Queen to Queen, B6, Queen takes E7, Rook takes E7, Bishop D6, babalik Rook E8, and then Bishop A6 para makaarga-arga biyado sa pwedeng maging development ng black. So dito, clear advantage to decisive advantage ang white, lamang ng isang pawn ng white. Kasi nga, 6 pawns, 5 pawns na lang ang black. Okay, walang compensation ng black. Ayun. Bishop B6 lang daw ang tirang good move. Pero hindi nakita ni Wesley. Nag-Queen C2. Okay, bago ko po makalimutan ha, ang time control nila dito ay 5 minutes plus 3 seconds increment. Nag-B6, pinaalis na ang bishop.
nag-bishop A3, nag-knight D3 check. Ayan, bumalagbag na dito sa MBL, no? Iba diskarte niya, pabalagbag na. Pero ang normal lang daw dito ay bishop B7 lamang. Simpleng depensahan lang ang pawn sa E4. Pero bumalagbag, tingnan natin. Knight D3 check, bishop takes D3, E takes D3, and then nag-queen D1, bumaba lang si Wesley. Bakit? Ano ba ang meron kapag kinapture ang pawn sa D3? Ano ba meron? Meron kasing bishop F5. Ang evaluation dito, equal pa rin naman sa computer engine. Siyempre, magku-queen B5 para yun na lang ang tanging paraan para may depensa ang tore. Ang gagawin daw dito, bishop takes B1, queen takes B1, then queen D5. Ayan, solid pa rin naman ang sa puti eh. Hindi pa rin basta-basta eh. Kaya equal lang binigay dito. Yun nga lang, sa human view, mahirap kontrolin yan, mahirap dalhin yan. Sa computer, kaya ng puti yan. Pero tingin ko sa tao, dihado na yan. Okay, naglalaro ang evaluation sa equal to slightly better for black. So dito, iniwasan ni Wesley, nag-queen D1 na lang siya. Nag-queen D7, ano idea ng queen D7? Marahil gustong mag-queen G4 or timing ng queen A4 pag alis ng queen. Then bishop B7 lang, mga ganon. At dito, nag-queen F3, bishop B7, ayun, pang salubong din. Kapag nag-queen F3, nag-queen G3, ilag lang. Nag-rook E5, ayan, sinentralize lang ang tore. Pero may paglilinaw tayo dito, ano ba ang mangyayari kung capturein ang knight sa D4? Tipong lalamang ng isang pawn ng black dito Pag nag-c takes D4, queen takes D4, di hindi pwedeng capturein, di ba? Nakapin. Yun pala, may bishop B2, ayun. Okay? So, threat ang queen. Pag umalis, may rook H8, matchas ang king sa G8. Okay? So, hindi ko mo nakakita tayo na, uy, lalamang ako na isang pawn. Extend nyo pa hanggang sa makita nyo pa yung pangatlo, pang-apat, at pang-limang tira na mangyayari. Kaya nga, mas maganda may pondo kayo at least 3 pairs of moves para talagang safe ang mangyayari. So dito nakita yan ni MVL, nag-rook E5 lang. Nag-F4, inatake ang tore. Nag-rook A5, inatake naman, counter-attack sa bishop. At dito nag-bishop B4, nag-rook D5. Uy, teka muna. Ano ba ang mangyayari kung capturein ang libreng pawn sa A2? Meron lang daw queen H4. Okay, kasi hindi maka queen H4 kung ang tore nasa 5th rank pa eh. Kasi may rook H5 sasalubungin ng queen eh. Ngayon, pag nalihis sa 5th rank at nasa 2nd rank na may queen H4 ang idea, mamatyasin ng black sa H7. So dito, tendency gagawin, pagpalagay natin, mag F5, queen H7 check para may pasingaw. Kasi hindi pwede sa F8 eh, may nagbabantay na eh, di ba? May rook H6. Ayan, sunod-sunod ang combo. Masusunod-sunod eh. Ayan, may queen takes G6 coming na. So sa simpleng lihis na natakawan sa pawn, yan ang kapalit. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga ganong mga lansi-lansi. So dito, nag-rook D5, hindi na lansi si MVL, matalas ang mata. At dito, bagamat nakita ni MVL, ano kaya dito ang inihanda pa rin ni Wesley na pang DE ng tira na mas lalong yumabong ang kanyang kalamangan. Sige po, bigyan ko kayo ng konting segundo, pakiguess, gawin yung puzzle, at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Eto, tira good move oh. F5. Grabe, pang diinan talaga. Talagang pupunitin na ang shield ng Black King. So dito, dahil na-desperado na, kumapture na ng tore. Pero liwanagin muna natin. Bakit kailangan tore ang ipang-capture? Papaano kung pawn ang ipang-capture? Ano ba mangyayari? Yun, may queen H2. So, nawala na yung option na rook H5 kasi nga, may pawn pa sa G6, may rook H5. Na iba na tema, eto na naman ang paparating. Yan nga ayaw ng black dyan mangyari. Kaya yan ang isa sa trick ng F5 matindi. Kaya dito, sa inis ni MVL, sige, ibigay ko na sa iyo tore ko. Pero, dito, imbis na capture ni Wesley, ang ganda ng ginawa niya. Queen H3. Yan naman ang purpose eh. So dito, hindi makasalubong ng rook H5. Whoop! Maku-queenless sa D7. So ang ginawa dito, F6 para may pasingaw. Obligado yan, saka tinikman, kinapture na. Nag-G takes F5, nag-Queen H7 check, King F7 takbo, nag-Rook H6. Ayan, sinunod-sunod na ang combo. At dito, nag-Bishop E4 kahit pa paano, hindi mahalaw yung F5 pawn. Then nag-Queen G6 check, King E6, Rook H7. Ayan na, pang DE na yung mga bato. Nag-Rook G8, obligadong depensahan. Another good move, Bishop F8. Pang muwersa na masimplify talaga. Rook takes F8, walang magawa. Then Rook takes G7, nag-Queen A4. Whoop! Mga ngalikot, may mga Queen C2, may mga kalikalikot. Nag-Rook B4 lang, good move. Nag-Queen C6 na pabalik. Bakit? Okay, so ano na naman kaya ang nilalaman kung tapyasin ang pawn sa A2? Meron daw Queen H7. Ayan na oh.
So may rook e7 check coming, rook d7, mamamatchas yan kasi sunod-sunod na magiging check niyan. So dito may check nga, queen a1 check, isang king f2 lang, wala na. Okay? So dagdag po natin sa pundasyon natin, pwede nating bigyan ng check ang kalaban. Di naman kailangan katakutan na, uy, makaka-check ang kalaban ko, talo na ako. Hindi. Pwede mong bigyan ng isa, pero wala nang kasunod. Ang momentum naman nasa iyo. Okay? Yun po ang mga discarding dapat idagdag nyo, kasama yan sa chess. Okay? So balik tayo. Dito, ang ginawa, queen c6, bumalik lang, nag-rook takes a7. Grabe, maintain lang. Oh. Maintain the pressure. Ang ginawa dito, rook h8, kahit papaano, makapanggulo-gulo, makapag-create ng counter-attack. Pero, isang tira lang, naparesign na si MVL, queen f7 check. Pag rook h8, oo nga, may sundot. Yung tore, nakalimutan, nagbabantay sa vital square na f7. So, pag queen f7 check, dito po ay nag-resign na si MVL. Bakit? Pagpalagay natin, tuloy lang natin, king e5, may rook e7 check. King d6, may queen takes f6 check. Okay, so meron pa bang mas mabilis? King d5 or mapaking c5, queen d4, matchas. Okay, kuminsan kasi may nakakaligtaan ako, may mas mabilis eh. Pero yan, panalo na rin yan. Kung may nakita kayong mas mabilis, paki-comment nyo na lang kung meron na mating mas mabilis. Pero kung pantay lang, okay na yung pinakita ko sa inyo. Ayan. Ano pa ba? Pag queen f7 check, pagpalagay natin, mag king d6, may queen e7 check, at kapag nag king d5, may rook d4 matchas. Ayun. Okay? So yan ang pinakamabilis niya. Kaya dito, pag queen f7 pa lang, nag-resign na si MVL. So nag 1-1 sila sa tiebreaker blitz games. Kaya sila ay humantong sa Armageddon. Sa mga nakakaalam po, alam nyo na. I-analyze na lang natin next video ang Armageddon. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, yung mga nakaalam na, wag nyo na bang ipaalam sa hindi pa nakaalam para hindi sila, kumbaga, may excitement pa rin sila habang natututo. Okay po? So yan po ang ating gagawin. Yung Armageddon, last game nila kung ano ang nangyari. Maraming salamat po muli sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo sa game na inanalyze natin. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo po ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze nating game, paki-comment nyo na lang sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.